Naaaresto na ng Department of Justice si Senator Bato de la Rosa na itinuturing na ngayong pugante. Nagpabala rin ang DOJ na mananagot sa batas ang mga hahadlang na maipatupad ang warrant of arrest ng ICC. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano mga ahensya ang magpapatupad ng arrest warrant laban kay Senator Bato? Julius, Cheryl, inatasan na ng Department of Justice ang NBI at PNP na ipatupad na ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Giit ng DOJ, dapat nang arestuhin si Senator Bato para harapin ang kasong crimes against humanity sa ICC kaugnay ng mga pagpatay sa war on drugs. Maituturing ng pugante o fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mismong Department of Justice na ang nagsabi niyan. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, enforceable o pwede nang ipatupad ang ICC arrest warrant laban sa senador dahil walang utos ang Korte Suprema na nagbabawal rito. Kasunod ito ng pagbasura ng SC sa Temporary Restraining Order o TRO petition ni Senator Bato. Dahil dyan, inatasan na ni Vida ang lahat ng law enforcement agencies, bilang ang NBI at PNP na arestuhin ang senador. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs. Tumanggi si Vida na magbigay ng detalye kung agad bang dadalhin si De La Rosa sa dahig sa the Netherlands oras na maaresto siya. Basta't prioridad daw ngayon ang pagdakip sa senador. Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Nagbabala rin si Vida sa mga individual na magtatangkang tumulong kay De La Rosa para makatakas sa kabila ng valid na ICC arrest warrant. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade, there are consequences. Hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. May mga panuntunan din po na pag merong kang ginawa para masawata ang maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka rin. Nauna nang sinabi ng mga abogado ni De La Rosa na maghahain pa sila ng motion for reconsideration sa SC. Iginiit din nila na hindi pa pinal ang desisyon ng SC dahil hindi pa nare-resolba ang merito ng kaso sa kanilang main petition na kumekwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Ayon naman sa DOJ, may karapatan si Bato na gamitin ang anumang legal na hakbang para sa kanyang petisyon. Pero sa ngayon, nananatili ang direktiba na dapat nang arestuhin ang senador. There's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served. Ganyan din ang pahayag ng Office of the Solicitor General. Dagdag pa ng OSG, mahalaga ang kasong ito dahil sinusubok nito ang tunay na paninindigan ng bansa sa hustisya at pananagutan kaugnay sa mga aligasyon ng crimes against humanity laban kay De La Rosa. Inaabangan pa rin ng OSG ang buong desisyon ng Korte Suprema sa iba pang issue sa petisyon. Sa isang Facebook post naman, iginiit ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na wala pang malinaw na batas sa mga foreign warrant. Binuweltahan din nito ang mga kumekwestiyon sa pahayag niyang pwede niyang isilbi ang warrant of arrest sa kanyang kliyente. Bakit daw si dating Senator Antonio Trillanes IV ay pinapayagan na maghain ng warrant pero siya na isang abogado ay hindi? Cheryl, Julius, sinisika pa natin na kuna ng pahayag itong mga abogado ni Senator De La Rosa pero nauna nilang iginiit na tanging ang arrest warrant lang galing sa local court ang kikilalanin nila. Cheryl, Julius. Camille, kahit na iniutos na ng DOJ na arestuhin ang senador, ibig bang sabihin nito, Camille, hindi na talaga sila daraan sa local court? Good to go na talaga yung arrest warrant mula sa ICC?
Alam mo, Cheryl, tinanong nga natin yan kay Secretary Vida no, sa magiging proseso yung pag-i-implement ng warrant. Hindi siya nagbigay ng detalye kasi ang sabi niya, ang directive is dapat maaresto na si Senator Bato. Pero Cheryl, kung babalikan nga natin yung naging posisyon ng gobyerno at base na rin dun sa naging komento ng Office of the Solicitor General under RA 9851, hindi na kailangan ng arrest warrant mula sa local court dahil valid na nga itong ICC warrant. Cheryl. Camille, sa ngayon, nasa Immigration Lookout Bulletin Order pa rin si Senator Bato. May balak bang maglabas ng hold departure order ngayong tinuturing na valid ang ICC arrest warrant at pugante na nga ang senador? Julius, pagdating naman dyan sa pag-i-issue ng hold departure order ay hindi yan pwedeng gawin ng Department of Justice dahil ang HDO, ang local court ang naglalabas yan. At dahil itong warrant nga ay galing yan mula sa International Criminal Court at wala rin naman kasi local case o complaint na nakahain ngayon kay Senator Bato dito sa Pilipinas, ang tanging pwede lang gawin ng Department of Justice ay mag-issue nga ng ILBO o yung Immigration Lookout Bulletin Order na siyang magbibigay nga ng cue or information mula sa gobyerno kapag nagtangkang umalis ng bansa itong si Senator Bato. Julio, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.